Hindi biglaang nawawala ang interes ng babae. Hindi ito isang desisyon na ginawa niya isang gabi. Ito ay proseso. Mabagal, tahimik, at kadalasan hindi mo namamalayan. Habang abala ka sa pagiging mabuti, may isang bagay na unti-unting namamatay, ang respeto. At kapag nawala ang respeto, susunod ang attraction. Hindi kanya iiwan agad. Mananatili siya, pero iba na ang tingin. Mas konti ang tanong, mas konti ang lambing, mas konti ang effort. At kapag napansin mo na, huli na. Ang Stoic ay hindi nagtatanong kung bakit siya iniwan. Tinitingnan niya kung saan niya binitawan ang sarili niya. Una, iniwan mo ang sarili mo para sa kanya. Ang unang malaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan ay ito. Dahan-dahan nilang inaalis ang sarili nilang sentro para lang manatili ang babae. Sa simula, hindi halata. Konting compromise lang. Konting adjust lang, hanggang sa isang araw, napansin mo na lang na umiikot na ang buong buhay mo sa mood niya, oras niya, at desisyon niya. Akala mo pagmamahal yon. Sa totoo nang, iyon ang simula ng pagkawala ng respeto. Sa Stoicism, malinaw ang prinsipyo. Kung hindi mo kayang pamunuan ang sarili mo, wala kang karapatang asahang igagalang ka ng iba. Kapag isinuko mo ang disiplina mo, oras mo at direksyon mo para lang manatili ang relasyon, unti-unti kang nagiging predictable. At ang predictable, nawawalan ng halaga. Hindi dahil masama ka, kundi dahil wala ka ng sariling bigat bilang lalaki. Maraming lalaki ang nagiging emotionally available sa maling paraan. Laging nandyan, laging handa, laging nag-a-adjust. Pero hindi nila napapansin na habang ginagawa nila iyon, nawawala ang sense na may sariling mundo ang lalaking ito. At ang babae, kahit hindi niya sinasadya, mararamdaman niya iyon. Hindi sa salita, kundi sa pakiramdam. Mawawala ang challenge, mawawala ang curiosity, mawawala ang tension na natural sa attraction. Ang Stoic ay hindi malamig, pero malinaw siya. Hindi niya isinusuko ang prinsipyo niya para lang manatili ang isang tao. Alam niya na ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay bunga ng consistency at self-control. Kapag nakita ng babae na buo ka kahit wala siya, doon pa lang siya nagsisimulang makaramdam ng takot na mawala ka. At tatandaan mo ito, ang isang taong takot kang mawala ay mas malamang manatili kaysa sa taong sigurado na hindi ka aalis kahit anong mangyari. Pangalawa, wala kang emotional control kapag siya ang in control. Ang pangalawang pagkakamali ay hindi ka nawalan ng pagmamahal, nawalan ka ng kontrol sa emosyon mo. Kapag siya ang tahimik, ikaw ang magulo. Kapag siya ang malamig, ikaw ang hinahabol. Kapag siya ang nagdududa, ikaw ang nagpapaliwanag ng paulit-ulit. Sa bawat ganitong kilos, unti-unti mong ibinibigay sa kanya ang kapangyarihan na idikta ang estado ng isip mo. At kapag nakita ng babae na kaya niyang guluhin ang emosyon mo, may isang bagay na mawawala, ang pakiramdam na ligtas siya sa iyo. Sa Stoic mindset, ang lalaking malakas ay hindi yung walang emosyon, kundi yung hindi kinokontrol ng emosyon. Tahimik siya sa gitna ng gulo. Malinaw siya kahit may tensyon.
Kapag may problema, hindi siya nagmamadali magsalita para lang punan ang katahimikan. At ang katahimikan na iyon, kapag tama ang pagkakagamit, ay mas mabigat kaysa 1,000 paliwanag. Maraming lalaki ang natatakot sa silence. Akala nila kapag hindi sila nag-text, mawawala ang babae. Kapag hindi sila nag-react, iisipin ng babae na wala silang pakialam. Pero ang totoo, ang lalaking kayang manatiling kalmado kahit may uncertainty ay nagpapakita ng emotional stability, isang bagay na bihirang makita, at ang bihira, natural na hinahanap. Kapag nakita ng babae na hindi ka nagpapanik, hindi ka nagmamakaawa, at hindi ka nagiging reactive, may isang tanong na lalabas sa isip niya. Bakit hindi siya apektado? At sa tanong na iyon, nabubuo ang curiosity. Hindi dahil nilalaro mo siya, kundi dahil malinaw kang may hawak sa sarili mo. Pangatlo, ginawa mong sentro ang relasyon, hindi ang direksyon mo bilang lalaki. Ang oras mo, ang energy mo, at ang desisyon mo ay nakabase na sa relasyon, hindi sa kung sino ka at saan ka papunta. At kapag nawala ang direksyon, nawawala rin ang natural na leadership. Sa Stoicism, ang lalaking may direksyon ay hindi humihingi ng validation. May sinusundan siyang landas kahit may nanonood o wala. Kapag nakita ng babae na ang buhay mo ay umiikot lang sa kanya, hindi niya mararamdaman na sumasabay siya sa iyo. Mararamdaman niyang siya ang humihila sa iyo. At walang attraction sa ganung dynamics. Ang kakaiba dito, hindi niya ito sasabihin. Hindi niya sasabihing wala ka ng direksyon. Ang mararamdaman niya lang ay isang kakaibang bigat, parang may kulang, pero hindi niya mapaliwanag. Doon nagsisimula ang emotional distancing. Mas konting tanong, mas konting pakialam, hanggang sa isang araw, mapapansin mo na lang na parang wala na siyang gana kahit wala naman kayong malaking problema. Ang Stoic ay hindi umaasa na ang relasyon ang magbibigay ng meaning sa buhay niya. Alam niya na ang relasyon ay bonus, hindi pundasyon. Kapag malinaw ang direksyon mo, natural na sasabay ang tamang tao. At kapag malinaw sa kanya na may buhay ka kahit wala siya, doon niya mararamdaman ang respeto na hindi kayang pilitin at ang attraction na hindi kayang ipaliwanag. Kung gusto mo, pwede kitang gawan ng closing section na nagtatali ng lahat, isang tahimik pero mabigat na ending na nagpapastay ng tao hanggang sa huling segundo. Pang-apat, naging reaksyon ka imbes na presensya. Ang ika-4 na pagkakamali ay ito, nabuhay ka sa reaksyon, hindi sa presensya. Kapag masaya siya, masaya ka. Kapag malamig siya, bagsak ka. Kapag nagbago ang tono niya, nagbago rin ang kilos mo. Hindi mo na malayan pero ang estado mo bilang lalaki ay nakaangkla na sa kanya. At kapag ganito ang nangyari, nawawala ang grounded presence, isang kalidad na hindi napapalitan ng effort o sweet words. Sa Stoicism, ang tunay na lakas ay ang kakayahang manatiling buo kahit nagbabago ang paligid. Ang lalaking may presensya ay hindi kailangang patunayan ng sarili niya sa bawat sandali. Hindi siya nagmamadali mag-react. Hindi siya sumasabay sa emosyon ng iba para lang mapanatili ang koneksyon. Dahil alam niya, ang kalmadong presensya ay mas lalakas kaysa anumang reaksyon. Kapag napansin ng babae na kaya mong manatiling steady kahit hindi siya okay, may dalawang bagay na nangyayari. Una, nakakaramdam siya ng emotional safety. Ikalawa, nagkakaroon siya ng respeto dahil bihira ang lalaking hindi natitinag. Pero kapag kabaliktaran ng nakita niya,
Isang lalaking madaling maapektuhan, madaling mabago, unti-unti muling nawawala ang atraksyon. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil wala ka ng angkor. Ang presensya ay hindi ingay, hindi ito paliwanag. Isa itong tahimik na confidence na ramdam kahit walang salita. At kapag wala ito, kahit gaano ka pa kabait o ka-committed, may kulang na hindi mo kayang punan ng effort. Panglima, natakot kang mawala siya, kaya nawalan ka ng sarili. Ang huling pagkakamali ay ang pinakamapanganib. Natakot kang mawala siya. At dahil sa takot na yun, unti-unti mong iniwan ng sarili mo. Ang mga desisyong dati mong kayang panindigan, pinagdudahan mo. Ang mga hangganang dati mong malinaw, binura mo. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil ayaw mong mawala siya. Sa Stoic philosophy, malinaw ang paalala. Kung nakatali ang kapayapaan mo sa presensya ng isang tao, wala kang tunay na kapayapaan. Ang lalaking takot mawala ang babae ay hindi na gumagalaw mula sa lakas, gumagalaw siya mula sa takot. At ang takot, kahit gaano mo pa itago, ay ramdam, laging ramdam. Hindi kailangang sabihin ng babae na nararamdaman niyang takot ka. Makikita niya ito sa paraan ng pagsagot mo, sa bilis ng pag-reply mo, sa pag-iwas mo sa conflict at sa kawalan mo ng boundaries. At kapag nakita niya na handa mong isuko ang sarili mo para lang manatili siya, may isang tanong na lalabas sa isip niya. Kung kaya niyang iwan ang sarili niya, paano niya ako maproprotektahan? Ang Stoic ay handang magmahal, pero hindi handang mawala ang sarili. Alam niya na isang relasyong binuo sa takot ay babagsak, pero ang relasyong binuo sa buo at tahimik na lakas ay may lalim na hindi basta nawawala. At minsan, ang pinakamalakas na paraan para manatili ang isang tao ay ipakita na kaya mong mabuhay ng buo kahit wala siya.